Praise God, salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Narito na naman tayo para mag-aral ng Kanyang salita. Salamat sa Panginoon. Bago po tayo magbasa ng Kanyang banal na kasulatan, tayo po muna ay umawit ng isang awit. Diyos ng pag-asa. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming dinanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, kayo ang aming pag-asa. Hallelujah. Aming pag-asa, sa bawat araw ang aming dinanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, kayo ang aming pag-asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa katapatan niyo. Salamat, lagi kayong nariyan, Panginoon. Salamat, salamat. Meron kaming Diyos na makapangyarihan. Napakabuti niyo. Wala kayong katulad, wala kayong kapares, O Diyos. Hallelujah. Kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan, pararangalan, hallelujah. Karapat dapat kayong parangalan. Karapat dapat kayong parangalan, O Diyos. Karapat dapat kayong parangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, salamat sa inyo. Napakabuti nyo, O Diyos. Napakabuti nyo, aming Diyos. Napakabuti nyo. Napakabuti nyo, O Diyos. Patuloy na ang panalangin namin sa gabing ito, ang pagsama nyo, ang pangungunan nyo, O Lord. Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Wala kaming pwedeng ipagmalaki maliban sa inyo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Napakabuti niyo, O Diyos. Kayong patuloy na sumama sa amin, Espiritu ng kaunawaan sa inyong salita, O Diyos, ang ipagkaloob niyo sa bawat isa.
at patuloy kayong mabigyan namin ng kaluguran sa buhay na ito. Salamat sa inyo, Panginoon. Lukuban nyo kami ng inyong banal na dugo. Lord, wala po akong magagawa apart from you. Kaya ang dalangin ko, patuloy na pagsama nyo, ang pamumunan nyo, O Diyos, kayong maparangalan. Makita kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Samahan nyo nga po kami. Lukuban nyo ng inyong banal na dugo, ang bawat nakikinig ng inyong salita, O Lord God, bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos, at patuloy na maparangalan po kayo, na habang natututo kami ng inyong salita, habang lumalalim ang pagkaalam namin sa inyong salita at pagkakilala sa inyo, makita nga sa buhay ng bawat isa sa amin yung pinag-aaralan namin, Panginoon. Salamat sa katapatan nyo, salamat sa pribileyo na makapag-aral pang muli ng inyong salita. Salamat po sa inyo, sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po. Bawat isa, magandang gabi sa mga taga Isabela, Marinduque, at sa bawat na nanonood. Salamat sa Panginoon. Narito po tayo sa John chapter 8. Praise God. Pakabuti ng Diyos. At kagabi po ay verse 31 po yung natalakay natin. Pupunta po tayo ngayon sa verse 32. Progress of freedom. Kailangan habang nakikilala natin ang Panginoon, natututo tayo sa kanyang salita, kailangan may progreso. Umuunlad po ba? Tayo sa kalayaan. Kalayaan hindi gumawa ng kasalanan. Kalayaan para patuloy na makalapit, magnasa, na maunawaan natin ang salita ng Diyos, at habang nauunawaan natin, na isasagawa natin at nakikita sa bawat isa sa atin. Progress of freedom. Verse 32. Nalalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Alam naman natin, ang katotohanan ay nagmumula sa ating, at paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Siya yung source ng katotohanan. Siya yung ilaw. Sa kanya natin masusumpungan ang katotohanan. Basahin po natin sa John chapter 1. Kumuha po tayo ng mga references. John chapter 1 verse 17. Ang sabi po dito, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ang katotohanan ay napa sa atin. Kailangan ay patuloy na maunawaan natin ang kanyang salita. At ang kanyang salita ang patuloy na gagamitin ng Diyos. Pattern ito. At salamat sa Panginoon, napakamakapangyarihan ng kanyang salita. Kaya, kagaya po nung pinag-aaralan at paulit-ulit, marahil naririnig nyo na rin ang sabi dun sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate day and night, pagbulay-bulayan, araw at gabi. Binubulay, hindi lang basta binabasa, binubulay hanggang sa minememorize nga natin. Kaya tayo may mga memory verse. Pastor Alex nagpa-contest, 1,000 ang, malitaan ko, 1,000 ang ang prize. Kaya salamat sa Panginoon, di po ba? Mas marami tayong memory verse, mas pakinabang po yan para sa bawat isa sa atin. Tayo rin po ang makikinabang noon. Kung tayo ang nagme-memorize, tayo ang nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo rin, sa atin din ang pakinabang noon. At magagamit natin ang salita ng Panginoon. Kaya anong sabi dun sa binasa natin, ibinigay na sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kung kani-kanino makukuha ang katotohanan. Sa ating Panginoong Hesus lang. Hindi kung kani-kanino makukuha ang kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating Panginoong Hesus lang. Si Hesus lang ang daan patungo sa langit na bayan. Sabi dun sa John 6:68, siya lang ang may mensahe ng buhay na walang hanggan. Kaya anong sabi ng kanyang mga alagad? Kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo lang ang mensahe. Siya lang ang nagbibigay ng mensahe. Sabi doon, basahin po natin 6:68 ng Juan. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanina pa po kami pupunta. Kayo lang ang may mensahe na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala na pong iba, wala nang ibang pangalan na pwede tayong sukat ikaligtas, na tatawagan natin at mapapatawad yung kasalanan natin. Sa ating Panginoong Hesus lang. Wala na ring ibang daan patungo sa langit.
Ayon sa banal na kasulatan, John 14:6, si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala na pong ibang daan patungo sa langit. Ang ating Panginoong Jesus lang. Kaya kung gusto po nating makarating sa langit na bayan, kailangan kilanlin natin ang Panginoong Jesus. Tanggapin natin siya sa ating puso. Siya yung katotohanan, at ang katotohanan ay makukuha natin sa Kanya. Kaya the more na nag-aaral tayo ng Kanyang salita, lumalalim tayo sa pag-aaral ng Kanyang salita, nakikilala natin siya, nagbibigay ng katotohanan, yung source. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya kung lalapit po kayo sa kapitbahay nyo para makarating kayo ng langit, wala po sa kanya ang susi. Marahil pwede niya kayong ipanalangin, o sa mga kapatid, sa mga pastor, sa mga mananampalataya, pwede namin kayong ipanalangin. Pero kailangan magpasya ang bawat isa, kasi ang kaligtasan ay kanya-kanya. Kailangan may kanya-kanya tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi pwedeng yung pastor, sakop niya na yung buong pamilya. Mas madali kung ganun. Pero ang kaligtasan po ay individual, kanya-kanya. Hindi natin kailangan magtrabaho para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang kailangan lang lumapit tayo sa Panginoon. Mingi tayo ng tawad sa Kanya, acknowledge natin siya, tanggapin natin siya ng buong puso sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon, at ngayon tinanggap na natin siya ayon sa pinag-aaralan natin. Kailangan may progreso. Di po ba? Doon sa pinag-aralan natin kagabi. Tinanggap na natin siya, at ang unang hakbang, kailangan yung Kanyang salita ay manatili sa bawat isa sa atin. John 15:7. Hindi pwedeng tinanggap natin ang Panginoon, ayaw natin ng Word of God. Hindi pwede yun. Hindi natin malalaman ang katotohanan kung ayaw natin ng salita ng Diyos. Kaya kung inacknowledge natin ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang personal nating tagapagligtas, ang isa sa unang hakbang ay magbasa tayo ng banal na kasulatan. Mag-aral tayo ng Kanyang salita. Kaya salamat sa Panginoon, may marami nang nagla-FB live ngayon. Nangaral sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga ganitong tagpo. Kaya salamat sa pribileyo, sa kalayaan na nakapag-aaral tayo ng Kanyang salita. Kaya tinanggap natin ang Panginoon. Doon sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, kapatid, isa lang ang daan patungo sa langit. Wala nang ibang daan. Acts 4:12, si Jesus lang ang tatanggapin ng mga tao o ng sino pa mang hindi kumikilala sa Kanya. Sabi John 14:6, siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya gusto po nating makarating sa langit na bayan, accept natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. At kung tinanggap na natin siya, may bahagi tayo, may responsibility tayo habang nandito pa tayo sa mundong ito. Ang Kanyang salita ay mamalagi sa bawat isa sa atin. Binubulay, ang sabi, araw at gabi. Ano ang mangyayari pag binubulay mo ito araw at gabi? Ang sabi, kung babasahin po natin uli yung Joshua, chapter 1, verse 8, dun sa bandang huli, ang sabi, uunlad ka at magtatagumpay. Napakaganda ng alok. Pag mineditate natin, binulay-bulay natin, ginawa na ng bahagi ng buhay natin, ng salita ng Diyos, uunlad at magtatagumpay. Lahat tayo gusto natin yan. Kaya, isa sa unang hakbang, maging bahagi natin, manatili sa atin ang Kanyang salita. At ano pa? Ang sabi, obedience to the scripture. Kailangan may susunod din naman tayo, hindi naman pwedeng aral lang tayo ng aral. Tapos binabaliwalaan natin. Hindi po. Tumuloy na po tayo. Kagabi po natin pinag-aralan yon. Verse 32 na po tayo. Ang sabi po rito, Jesus is the source of truth. Binasa po natin yon, John 1:17, the perfect standard of what is right. Matatagpuan din po natin sa Panginoon. Hindi po natin matatagpuan sa kanino pa man ang katuwiran. Perfecto, hindi to nagkakamali, hindi nagkakasala. Wala po, lahat ng tao nagkasala. Meron nga tayong minanang kasalanan, di po ba, sa ating ninuno. Si Jesus lang ang walang minanang kasalanan kasi hindi naman talaga siya connected dun sa ginamit para siya isilang sa mundong ito. Kaya salamat sa Panginoon. John 1:12, 1:14, basahin po natin. Ang sabi, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita natin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Puspos yan ng biyaya at pawang katotohanan ang masasabi sa Kanya. Ano po ang masasabi sa Kanya? Puspos yan ng biyaya at pawang katotohanan ang masasabi sa Kanya. Amen. Walang maipipintas sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi, maliwanag yon
Nasa kanya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Patungo dun sa langit na bayan. Basahin po natin 1 John. Ang 1 John po ay si John de Beloved din ang nagsulat. Yung nagsulat ng Gospel of John, yung 1st and 2nd, 3rd, tatlo yan eh. 1 John, 2nd John, 3rd John. Si John de Beloved din po ang sulat niyan at yung pahayag. Kaya ilan yan? 5. 5 po yung isinulat ng may akda ng Gospel of John. 1 John chapter 5 verse 20. Ang sabi po rito, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang tunay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa kanya ang katotohanan. Totoo siya. At ang kanyang sinasabi ay pawang katotohanan. Siya ang tunay na Diyos. Di po ba? Sabi, tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto nating makarating sa buhay na walang hanggan, walang ibang daan, inuulit ko po. Gaya ng maraming napapabalita na si Jesus lang po ang daan, ang sabi sa banal na kasulatan. Wala nang ibang daan. Hindi po ako ang daan. Hindi yung kapitbahay natin, hindi ang sino pa man, hindi yung pastor natin. Si Jesus lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangang i-acknowledge natin ang Panginoong Jesus. Anong sabi? Malaya na tayo. Bumalik po tayo dun sa John chapter 8 verse 32. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kapag nakilala na natin, ngayon kilala na natin ang Panginoong Jesus, ipinapaalam niya, ipinapakilala niya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nauunawaan natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin, yung mga bagay na hindi nakapaglulugod sa Panginoon, yung mga bagay na magiging daan para hindi tayo makarating sa langit na bayan. Nakikita natin habang tayo nag-aaral ng sa kanyang salita o habang kayo nag-aaral, nakikinig o ano pa man yan, ng salita ng Diyos, nalalaman natin ang katotohanan. At ito yung magiging daan para maging malaya tayo. Malayang ano? Hindi malayang gumawa na ng kasamaan. Hindi po. Maging malaya na tayong sumunod tayo sa Panginoon. Gawin natin kung ano yung pinagagawa niya sa bawat isa sa atin. Maging malaya tayo, malayo sa kasalanan. 1 Peter chapter 2 verse 16. Hindi pwedeng namumuhay tayong sinasabi nating anak tayo ng Diyos, pero ang kasalanan ay nananatili sa atin. Ang sabi, chapter 2 ng 1 Peter verse 16, malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Amen. Malaya na tayo nung tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas o hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, tanggapin mo siya at palalayain ka niya sa anumang pagkabihag ng klase ng kasalanan o nagawa mong kasalanan. Palalayan as if parang hindi ka nagkasala. Aalisin ng Diyos yun, patatawarin ka niya, lilinisin. Magiging malaya ka na. At ano ang dapat gawin? Huwag nang magpatuloy sa kasalanan. Hindi ibig sabihin malaya ka na. Malaya ka nang gumawa uli ng kasalanan. Ulitin po natin, malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Amen? Tuloy po natin sa 17. Igalang nyo ang lahat ng tao at mahalin nyo ang mga kapatid nyo kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. Igalang yung mga namumuno, ibig sabihin, igalang yung mga nakatataas. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Habang natututo tayo, nagiging malaya tayo. Malayo sa kasalanan, hindi malayang gumawa ng kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi pa dun sa James 1:25. Basta po tayo ng maraming salita ng Panginoon. Ang sabi dun sa James 1, chapter 1, verse 25. Ngunit, Santiago 1:25, ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap ay nagpapalaya at hindi taga-pakinig lang na nakakalimot agad, ang taong ito ay pagpapalain ng Diyos sa mga gawain niya. Wow, praise God, di po ba? Ibig sabihin, kung
nagsasaliksik ka at tumutupad ka ng kautusan o ng salita ng ating Panginoon, ganap na nagpapalaya, pinalalaya ka talaga. Kasi habang natututunan mo yung salita ng Diyos, habang nagsasaliksik, habang nag-aaral, ano ang sabi? Hindi lang basta tagapakinig, sabi, at hindi lang tagapakinig na nakakalimot. Hindi pwedeng habang nag-aaral ka, pagkatapos mong pag-aralan, nakalimutan mo na. Mamaya na pagkatapos mong makinig ng pag-aaral na ito, wala na, parang na-wash out na lahat. Wala ka nang maalala. Hindi ganon. Ang sabi, hindi pagkatapos mapakinggan lang, nakalimutan agad. Walang mangyayari, walang halaga. Kundi ang sabi, ang taong ito ay pagpapalain ng Diyos sa mga gawain niya. Kung hindi natin nakakalimutan at isinasagawa natin yun na pag-aaralan natin, na natututunan natin o nababasa natin na salita ng Diyos o naririnig natin sa mga mensahe ng mga lingkod ng Panginoon o sa mga pag-aaral, personal na pag-aaral, anong sabi? Pag isinasagawa natin ito, pagpapalain ng Diyos sa mga gawain. Gusto po ba nating pagpalain tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin? Isang bagay ang dapat nating gawin, hindi lang tayo tagapakinig na nakakalimot agad, kundi gawin natin yung mga natututunan natin na salita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan at pawang katotohanan lamang na magpapalaya sa atin. Magiging malaya tayo saan? Sa kasalanan. Ang ibig sabihin, wala na. Hindi ka nagagawa ng kasalanan. Hindi ka na muling mamumuhay sa kasalanan. Kasi kapag namuhay ka sa kasalanan, ang sabi, pag ginawa at paulit-ulit mong ginagawa, kung sasadyain pa, ang sabi dun sa Hebrews 10:26, basahin po natin ito, madalas pong binabasa natin ito. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, patapos nating malaman ang katotohanan, malaman na lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, anong sabi? Kung sasadyain pa natin, ano ang mangyayari? Wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Kaya kung sinasadya na pala yung kasalanan, wala nang kapatawaran. Wala nang maiaalay pang kapatawaran, parang niloloko mo lang. Kaya nakakalungkot. Kaya tulungan tayo ng Panginoong Hesus. Biyayaan tayo na ang kaligtasan ay pahalagahan po natin. Oo, libre ang kasalanan, pero hindi po yan cheap. Lagi ko pong naririnig yan nung nasa Bible school kami. Salvation is free but not cheap. Bakit? Dugo ng ating Panginoon ang natigis sa krus ng Kalbaryo. Dugo ng anak ng Diyos ang natigis sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan, kapatawaran kung tayo lalapit sa Kanya ng buong puso. Kaya salamat sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, habang tayo'y natututo at nalalaman natin ang Kanyang salita, hindi pwedeng tagapakinig ka lang at pagkatapos nito, pagkatapos mo mapakinggan, wala na. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Walang halaga yun sa harapan ng ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos, isakatuparan natin, isagawa natin. Kung hindi natin kaya, nandyan ang banal na Espiritu, tutulungan, sasamahan niya tayo. Huwag na natin tignan yung mga nagkakasala. Ang tignan natin yung sarili natin. Huwag natin, bakit siya? Ganito ang ginagawa niya, siya ganon. Huwag po. Kasi baka bumalik, may pagbalik yan eh. Huwag nating, bakit siya ganon? Nangangaral siya ng salita na, bakit tong kapatid na to ginagamit? Bakit ganyan? Ang tignan po natin yung sarili natin. Ang sabi nga, looking unto Jesus, ang tularan natin ay si Kristo. Tumingin tayo sa Panginoon. Huwag yung natin tignan yung kapintasan ng kapatid. Tumingin tayo sa Panginoon. Nasa Kanya lang ang katotohanan. Siya lang ang walang kapintasan. Siya lang ang perpekto. Siya lang ang walang pagkakasala. Kaya sa Panginoon tayo tumingin. Kung nakikita natin yung pagkakamali ng kapatid, ipag-pray natin, huwag na nating i-chismis. Huwag na nating ikwento doon sa mga lugar na pupuntahan mo. Alam mo, si pastor ganito pala. Si kapatid ganito pa. Huwag po kapatid. Habang nagkukwento ka, nagkakasala ka na rin. Habang ikinukwento natin yung pagkakamali ng kapatid natin sa Panginoon, nagkakasala na rin tayo. Ang dapat, ang pinakamabuti, tulungan natin siyang manalangin para ang kasalanan ay talikuran niya. At kung ayaw niyang tumalikod sa kasalanan, isang bagay ang tiyak, tinalikuran niya ang langit na bayan. Kagaya nung pinag-aralan natin sa mga nakaraang araw. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi po dun sa Matthew 6:33, sabi, seek ye first the kingdom of God. Di po ba? Unahin nating hanapin ang ating Panginoon, yung hari.
Minsan po kasi busy tayo sa maraming bagay. Busy tayo sa ministry na may mga pagkakataon ay pagod na tayo, hindi na tayo makapanalangin. Sabi, sa halip unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Madalas po kasi ang ikino-quote dito yung dulo lang eh. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Totoo po yun. Pero meron po kasing nauna, sa halip unahin ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Para mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan tanggapin siya. At pagkatapos tanggapin siya, kailangan mag-aral ng salita. Huwag lalayo sa kanyang salita. Para nang sa ganun, huwag nang makapanumbalik sa kasalanan. Napakahalaga po nun. Para wag na tayong makapanumbalik sa kasalanan, kailangan laging lumalapit, laging nag-aaral ng kanyang salita. Kailangan maging delight mo na to. Ang sabi nga ng iba, Psalms 37:4, delight thyself, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Totoo po yun, totoo yung verse na yan. Kailangan maunawaan natin sa mas malalim na paraan yung verse na yan, yung delight thyself also in the Lord and He will give thee the desire. Yung pagnanasa ng puso natin na ibibigay niya. Bakit? Bakit hindi niya bibigay? Kasi ang ninanasa mo lang ay yung mga bagay na makapagpapalugod sa Panginoon. Hindi ka hihingi eh. Pag nag-delight ka, ang sabi, a great pleasure or satisfaction. Pag nag-delight ka sa Panginoon, ang hihingin mo lang sa Panginoon yung mga bagay o ang gagawin mo lang sa buhay mo ay yung mga bagay na magbibigay kaluguran sa Panginoon, yung mga mga pananalita o ugali na magbibigay ng hindi maganda sa Panginoon ay hindi mo gagawin. Hindi ka hihingi ng anumang bagay sa Panginoon na alam mong hindi niya gusto. Alam mong ikasasama ng damdamin niya. Ang hihingin mo lang ay yung mga bagay na magbibigay kaluguran sa Kanya. Bakit hindi niya ibibigay? Kung ang hinihingi mo ay magbibigay kaluguran sa ating Panginoong Hesus. Kaya, yung genuinely saved ay sumusunod sa mga aral, sa mga utos ng ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Hesus. Tulungan tayo ng Panginoon na habang tayo lumalakad, habang tayo nandito pa sa mundong ito, kailangan patuloy tayong sumampalataya at habang lumalalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, habang nalalaman natin ang katotohanan, hayaang nating maging malaya nga tayo. Malayang sumunod sa Panginoon. Malayang gawin yung katotohanan. Malayang matakot na gumawa ng kasalanan, na wag na muling magkasala. Kasi anong sabi, kung sasadyain pa na magkasala o gawin muli yung ginawa, o gawin mo uli yung hiningi mo ng tawad sa Panginoon, wala na. Wala nang alay na may i-offer sa'yo. Bakit? Paulit-ulit, sinasadya mo na. Parang winawalang bahala mo na. Parang hindi mo na nga pinapahalagahan yung kapatawaran na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Huwag nawang abutin ng kamatayan o pagdating ng Panginoon na winawalang bahala ang biyaya na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nung sabi, 1 Corinthians 2:4, basa pa tayo ng kanyang salita. 1 Corinthians 2:4, basahin po natin ito. 14 po pala. 2:14. Unang Korinto 2:14 ang sabi. 14. Yan. Ngunit ang taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Kaya napakahalaga po ng bahagi ng banal na Espiritu. Kailangang i-acknowledge natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Kasi para maunawaan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin ng tulong, ang pagsama ng banal na Espiritu. Sa 14, ngunit ang taong wala sa kanyang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Yung aral, ang salita ng Diyos. Dahil para sa kaniya, ito'y kamangmangan at hindi niya ito mauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Kaya mahalagang ina-acknowledge natin ang pangunguna at pagsama ng banal na Espiritu. Romans chapter 8. Salamat sa Panginoon. Naubos na po ang oras natin. Bago po tayo manalangin, magbasa pa po tayo ng kanyang salita. Chapter 8, verse 7, 8, 9.
chapter 8, verse 7. Basahin po natin hanggang 9. Ang sabi, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Amen? Kaya kung humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, sa mga verse na binasa natin, hindi na pwedeng, babalikan mo uli. Pagkatapos, bukas na ulit, mabayaya naman ng Diyos, nagpapatawad naman ng Panginoon, Diyos naman siya ng pag-ibig. Hindi pwede. Ang sabi nga, kung sasadyain pa Kung sasadyain pa, wala na. Kaya kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais na ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Bakit? Tinatalikuran niya Dinisregard niya, nire-reject. Hindi po tayo yun. 8. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya kung gusto nating makapagbigay kaluguran tayo sa Panginoon, kailangan sundin natin, sumunod tayo sa nais niya na habang natututo tayo at nauunawaan, nalalaman natin ang kanyang salita, kailangan sumunod tayo ayon sa nais ng Panginoon. Kung gusto nating ibigay ng Diyos yung mga hinihiling natin, Psalms 37:4, mag-delight tayo sa Kanya. Gawin natin kung ano yung mga nabagay na nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Verse 9, pero hindi kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Ibig sabihin, sino mang hindi o nag-a-acknowledge sa banal na Espiritu, hindi ka kay Kristo. Pero salamat sa Panginoon, may revival po tayo sa Linggo, Lunes at Martes. Bakit po lagi itong ginagawa? Magmula pa sa ating Pastor Masaredo, do sa Yumao, Pastor Leopoldo Masaredo. Talagang pinifeed niya tayo. Po ba? Magmula nung matuto siya. Nung sinabihan siya ng ating Panginoong Hesus, nagkulang ka sa pangangaral ng banal na Espiritu. Magmula noon, sinikap niya. Hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sinisikap talaga natin na lagi nating i-acknowledge, lagi nating recognize, magbabad tayo sa presensya ng Diyos at lagi tayong humingi ng tulong sa banal na Espiritu kasi nga hindi natin kayang unawain. Kaya sa linggo po may revival, Sunday, Monday, Tuesday, alas 4 po ng hapon, FB Live po to, live streaming, at mauhaw po tayo. Magnasa pa tayo ng higit kaysa dati. Kung kayo po ay napuspos na o nabaptize na, nakapagsalita na kayo ng iba't ibang wika, exercise. Exercise po natin yung heavenly language natin. At kung hindi ka pa nakakapagsalita ng iba't ibang wika, magnasa ka. Magnasa ka. Kahit may revival, kung hindi tayo nagnanasa ng kapuspusan, hindi rin tayo mapupuspos. Kahit napupuspos yung katabi natin, kung tayo ay hindi magnanasa, hindi rin natin mai-experience. Kanya-kanya kasing pagnanasa yan. Ang hinahanap ng Diyos ay yung nagnanasa. Ang mamabago ang buhay yung nagnanasa. Amen? Ang makakalakad dun sa katotohanan ay yung nagnanasa. Humihingi ng tulong, humihingi ng gabay at patnubay sa Panginoon. Pero kahit alam natin ang katotohanan, kung hindi tayo nagnanasang lumakad sa katotohanan, kapahamakan at sasabi, si Kristo ay wala sa atin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Kaya ano ang sabi? Progress of freedom. Kailangan alam nating gamitin ito. Yung kalayaan. Hindi kalayaan gumawa ng kasalanan. Ay, malaya na ako. Tinanggap ko na ang ating Panginoon. Malaya na ako. Pinatawad niya na ako. At kahit ano pa mang gawin, okay, hindi po. Hindi ang ganun ang sabi. Marami na tayong bersikulong sinabi. Kailangan talikuran ang kasalanan. Huwag na muling gawin. Huwag nating sadyain. Sikaping mamuhay na may kabalalan. Matakot sa Panginoon. Isa pamuhay, gawin. Makita, di po ba? Magmula ng mga nakaraang araw, paulit-ulit at napakarami na nating bersikulo, mga kapatid. Bible ang nagsasabi niyan. Binabasa lang po natin. Tulungan tayo ng Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos. Na habang natututo tayo ng kanyang salita, kagaya ng kay Haring David, di po ba? Psalms 51 verse 11 at doon sa mga sumusunod. Dahil nagkaroon siya ng kasalanan at nung inireveal sa kanya ni Propeta Nathan yung kasalanan ginawa niya, nagpatira pa kagad siya sa presensya ng Diyos. Bakit? Alam niya ang buhay na wala ang pagsama ng banal na Espiritu. Hebrews 10:31, isang kakilakilabot na bagay ang mawala sa kamay ng Panginoon. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay wala sa isang tao, paglalaruan ka ng masamang espiritu.
Alam yan ni Haring David. Kaya nga naman talagang nagmakaawa siya sa Panginoon. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Bakit? Alam niya ang buhay. Tinutugtugan niya si King Saul. Pag yung masamang espiritu ang dumarating kay King Saul, di po ba? At pag tumutugtog na si David ng kanyang alpa, tumatakas ang masamang espiritu. Kaya nung ibinulgar na sa kanya, siya yung nagkasala, talagang nagpatira pa siya sa Panginoon at sinabi niya, cast me not away from thy presence. Mga kapatid, ganun din tayo. Hindi pwedeng humingi na tayo ng tawad at mamumuhay pa ulit tayo sa kasalanan. Wala nang patawaran pa ang sabi ng Panginoong Yesus. Hindi pwedeng baliwalain natin yung biyaya na binigay ng Panginoon. Oo, libre ito, pero hindi ito cheap. Bakit? Dugo ng makapangyarihang Diyos ang natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Pahalagahan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pahalagahan natin yung pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos kung papaanong ganoon lumapit si David sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, cast me not away. Ganon din po tayo. Huwag tayong manumbalik dun sa kasalanan. Kung nakikita nating nagkakasala yung kapatid, huwag nating dikdikin. Ilapit natin sa Panginoon na niya, bahala siya. Pero ilapit natin sa Panginoon, wag na nating i-chismis, ilapit natin sa Panginoon. Biyayaan tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, ang Diyos lang ang perpekto. Nagsisikap pa rin ang inyong lingkod, kaya nga laging nagpe-pray, may panalangin, may paglapit sa Panginoon. Wag tayong humusga. Bakit to? Bakit ganyan? Hindi. Lumapit tayo sa Panginoon. Nasa Diyos lang. Sa tamang panahon, in God's time, siya ang hahatol sa bawat isa. Iyahayag niya ang lahat. Kahit lingkod ka ng Diyos, kahit pastor ka, kahit manggagawa ka, lahat ng ginawa natin ay ihahayag. Kaya gawin natin ang pinakamabuti, talikuran ng kasalanan. Lumakad ng may kabanalan sa kanyang harapan. Salamat sa Panginoon, biyayaan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Makita, kagaya dun sa binasa natin kagabi, makita sa bawat isa sa atin. Ephesians 4:24. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Ipakita po natin. Makita sa atin. Maramdaman nila ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon o tinanggap mo na siya pero nakakabalik ka pa rin sa kasalanan, magpakaseryoso tayo. Hindi biro ang impyerno, totoo ang impyerno. Sino mang naglalaro sa kasalanan, parang tinanggihan mo na nga ang langit na bayan. Kung hindi mo pa siya tinanggap, tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung tinanggap mo na siya pero nakakabalik ka sa kasalanan, kapatid, dumiretso ka na. Malapit nang dumating ang Panginoon. Hawak niya ang susi ng langit na bayan. Walang kanino mang pangalan, walang ibang pangalan. Si Jesus lang daang-daan patungo sa langit na bayan. Tulungan tayo ng Panginoon. Kung nakakagawa ka ng kasalanan, lumapit ka sa Panginoon. Manumbalik ka sa Diyos. At huwag na muling magkasala ang sabi ng Panginoon. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, tanggapin mo siya sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Maghari po kayo sa aking buhay, maging Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Tulungan niyo nga po akong huwag na muling magkasala. Huwag na muling balikan yung mga pagkasalanang nagawa. Salamat sa patawaran. Salamat sa inyo, Panginoong Yesus. Lord, sino man yung tumanggap sa inyo at yung tatanggap pa lang, bigyan nyo nga po siya ng lakas ng loob, Panginoon. At patuloy na lumapit sa inyo na huwag muling gawin ang kasalanang nagawa, O Diyos, o hiningi ng tawad. Kundi makita kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami na tumanggap sa inyo, kami na nangangaral ng inyong salita. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon. Biyayaan nyo po kami na makita sa amin. Makita po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Abutin niyo ang inyong mga anak, O Diyos. Kayo ang patuloy na kumatagpo. Sino man yung nanonood o manunood pa, O Lord God, ng live na ito. Tulungan niyo nga po siya, Panginoon. Makalakad ng may kabanalan sa inyong harapan. Sino man yung nanghihina, O Lord God, spiritually,
kalakasan ay makukuha mo lang sa Panginoon. Oo, may mga pastor, may mga lingkod niya, may mga kapatid na tutulong at mag-i-encourage sa iyo. Pero ang unang source na dapat lapitan mo ay ang Panginoong Jesus, kasi siya talaga ang magbibigay ng kalakasan. Sa Kanya ka unang lumapit. Siya ang pag-asa. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Salamat sa inyo, Panginoon. Sino mang may karamdaman, we release healing. Kayong patuloy na magbigay ng kagalingan sa mga kapatid na dinadalangin, Panginoon, na may mga karamdaman. Kayong patuloy na kumatagpo, Panginoon. Taas po namin, Panginoon, sa iyo si Jesus Ventusilio, Panginoon. Recovery sa katarata, operasyon sa kanyang katarata, O Lord God. Fast recovery, Panginoon. Alonso, Panginoon, ini Alonso, O Lord God, patuloy kayong kumilos sa kanila. Kay Diyos na mabuti. Hindi kayo namimili ng kakatagpuin, hindi kayo namimili ng papagalingin. Sino mang lumalapit sa inyo ng buong puso, aabutin nyo. Abutin nyo ang mga anak na ito, saan man sila naroroon. Galingan, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa kanila, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Taas din po namin, O Diyos, ang DFC Anseyong, Panginoon, South Korea, sa kanilang 14th anniversary, O Lord God. We speak revival, Panginoon. Speak blessing, Panginoon. Higit sa dating pagkilos, Panginoon, ang ma-experience nila, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod. Sino man ang magsasalita, O Lord God, maghahayag ng inyong salita. Pusin niyo po siya, Panginoon. Bigay niyo sa kanyang puso, Panginoon, ang mensahe, O Lord God. Gamitin niyo siya mightily, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, ang gawain sa Korea, Panginoon. Kayong patuloy na kumatagpo. Pinagpapala namin ang Pastor Cesar, Panginoon. Kanyang pamilya, Panginoon. Claudio family, Panginoon. Kanyang mga anak, manugang at mga apo, O Lord God. Kanyang mga kapatid, alam niyo ang kanilang mga sakripisyo, Panginoon. Pinagpapala namin ang pamilyang ito, Panginoon. Mga pinagkatiwala niyo, mga pastor, mga gagawa, mga miyembro, O Lord God, bawat simbahan, Panginoon, kayong patuloy na magpala sa mga lingkod niyong ito, O Lord God. Bless them, O Lord God. Marami pang kaluluwa, Panginoon, ang makakilala. Marami pang mga taong mailapit sa pamamagitan ng pamilyang ito, Panginoon. Kayong nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Kayong nakakaalam ng nasa na kanilang puso, O Lord God. Abutin niyo ang mga anak na ito, Panginoon, ng Pastor Cesar, O Lord God, patuloy na kalakasan. Nagpapala po namin, Panginoon, ang pangangaral niya ng inyong salita sa kidney, Panginoon. Bless him, O Lord God. Ang nangni, Panginoon, patuloy na kalakasan, ang kaaliwan, O Lord God. Pagpalain niyo rin yung mga taong tumutulong sa kanila sa pangangailangan sa pananalapi, O Lord God. Sino mang magpala sa pamilyang ito'y pagpalain niyo nga po, Panginoon. At doon sa mga lingkod niyo, O Lord God, hallelujah, hallelujah. Taas din po namin ang DFC Qatar, Panginoon. 2 weeks pa lang silang nakalipat sa bagong church. Lord, patuloy na pinagpapala namin ang Pastora Feli, Pastor Noel, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Alam niyo ang sakripisyo nila sa paglilingkod, Panginoon. Alam niyo ang kanilang mga pinagdadaanan. Hindi nalilihim sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami, patuloy na gagamitin niyo sila. Enlarge their territory. Magpadala pa kayo ng mga lingkod, mga tutulong, mga manggagawa, makakasama nila, Panginoon, para sa pagsulong ng gawain sa Qatar, O Lord God. Salamat sa inyo. Mabuti kayong Diyos. Alam niyo ang bawat sakripisyo ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga lingkod niyong ito, O Lord God. Salamat sa kabutihan niyo sa kanilang buhay. Pagpalain niyo ang kanilang sambayanan, ang sambayan ng Pastora Peli, Panginoon. Kanyang mga anak, manugang mga apo, mga kapatid, kung meron pang miyembro ng pamilya na hindi nakakakilala sa inyo, kung paano niyo siyang ginagamit sa ibang tao, gumamit kayo para sa kanyang mga mahal sa buhay, O Lord God. Ganon din para sa mga ibang pastor, Panginoon, sa iba't ibang bansa, Panginoon. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan nyo, O Lord God. Every district supervisor, Panginoon. Every pastor, Panginoon, directman o distrito, bawat manggagawa, mga pastor, dito man sa Pilipinas o sa abroad, O Lord God, bless them, Panginoon. Alam nyo ang sakripisyo nila. Kagaya ng sinabi nyo, kapatid, mahal kayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Alam niya ang bawat pinagdadaanan, alam niya ang bawat sakripisyo nyo. Lord, yung nagtrabaho abroad, pumunta sa abroad para magtrabaho, pero nagpa siyang maglingkod dahil nagkaroon ng pasanin para sa mga tao, Panginoon, na nangaliligaw.
Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Samahan niyo nga po sila ang karunungan, ang kaunawaan, ang katalinuhan, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, O Diyos, ay managana sa kanila. Pinagpapala po namin ng DFC sa iba't ibang bansa, Panginoon. Di man namin mabanggit ang bawat bansa, kilala niyo sila. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at yung mga pamilya nila, Panginoon, na narito sa ibang Pilipinas o sa iba't ibang lugar, kayong patuloy na kumatagpo. Salamat sa inyo. Tinataas namin ng Pastor Joseph, O Lord God. Patuloy na pagpalain niyo ang lingkod niyong ito kasama ng kanyang buong pamilya. Ang mami, Panginoon. Patuloy na ang kalakasan, ang kaaliwan, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, O Lord God. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon. Napakabuti niyo. Taas namin ang revival sa Sunday, Panginoon. Sunday, Monday, Tuesday, O Lord God. Salamat, Panginoon. Expect more from you. Higit kaysa nakaraang revival, Panginoon. Mensaheng bumabago ng buhay. Pagnanasa na patuloy na maparangalan kayo, Panginoon. Sa sino mang makikinig, patuloy na revival, Panginoon, ay maganap, O Lord God. Taas din namin yung prayer and fasting every first Saturday of the month sa pangunguna ng District 4, O Lord God. Sa pangunguna ng Pastor Ambrosio, O Lord God. Pinagpapala namin ang lingkod niyong ito kasama ng buong kapastoran ng District 4. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpapala niyo'y patuloy na dumaloy sa kanya. Nagpapala ko mga pastor ng Marinduque, O Lord God. Bawat manggagawa, Panginoon. Bawat miyembro, kayong patuloy na kumatagpo. Salamat sa katapatan niyo. Kayo'y Diyos na mabuti. Kayo'y Diyos na dakila, Panginoon. Salamat sa inyo. Pagpalain niyo ang FB Live nito to sa mga nagbabahagi sa live, Panginoon. Bless them, O Lord God. Kahit dun sa ibang organisasyon, basta ang pangalan nyo, kayo ang itinataas na may pagsama ng banal na Espiritu, pinagpapala po namin sila. Kayo lang ang daan, O Diyos. Tulungan niyo po kaming lagi kaming lumapit sa inyo, Panginoon. Patuloy na magnasa. Maparangalan at mapaluguran po kayo sa buhay na ito. Sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Anniversary po ng Anseyong, South Korea. Pagpalain po kayo ng Diyos. 14th anniversary. Salamat sa katapatan ng Diyos at patuloy na ma-experience nyo yung kabutihan ng Panginoon. DFC Qatar, patuloy po natin isama sa panalangin. Kalilipat lamang po nila sa bagong church. Salamat sa Panginoon at pag-pray po natin ng mga anak ng mga iglesia ito, enlarge their territory. Kaya salamat sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Inuulit ko po, may revival po tayo sa Sunday, Monday, Tuesday, alas 4 po ng hapon ito. Sa FB Live po, mapapanood po ito. At yung every first Saturday of the month, sa November 7 po, ay prayer and fasting natin. Pwede po kayong sumama kahit hindi magpa-fasting. Magkaisa po tayo sa panalangin, lalo na ngayong malapit nang dumating ang Panginoon. Kailangan talaga natin mag-unite in prayer. At mga mahal natin sa buhay ay di po ba mas maganda pag buong pamilya ang nasa langit? Kaya salamat sa Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Di ko man mabanggit mga pangalan nyo. Mahal po tayo ng Panginoon. Wala po tayo bukas sa linggo. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes. Managana at habang tayo natututo ng kanyang salita, biyayaan tayo ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan.